So what's up sa mga ka-hombre ko dyan? Makagago, what's up? Meron naman nga pala to. At syempre, mga ka-hombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest kahihiyan sa balat ng social media flexing world. The flexing queen, the queen of floods, the legendary contractor. Gusto mong maging bilyonaryo at magkaroon na napakaraming luxury cars? DPWH mo na yan. The dream of all Pinoys now, ang maging contractor ng DPWH, mga kahombre ko. The legendary contractor, Sara Diskaya, mga kahombre ko. Featuring the legendary journalist na si Julius Babaw. Palakpakan ang mga putang inangyari! San Pablo'y! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Eto ang page ko. Kasi nakakagago na talaga dito sa ating bansa di ba? Ang babait nitong mga influencer celebrities na to, akala mo ang huhusay, pero ending pera-pera din naman ang lahat. Mahiya naman kayo, sabi nga ni Pangulo Marcos. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Senator Erwin, I am always at your service kung kinikailangan ng isang influencer na sumampa para mag-testify. I am very willing. Sa dumaang bagyo noong July 2025, mas pinagdiinan ni President BBM sa kanyang SONA ang ukol sa nangyaring baha na hindi nasolusyonan o mga taong korap pagdating sa flood control projects. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Gigil na gigil po ang ating presidente, mga kahombre ko. Kung makikita nyo, galit na nga siya. In fact, hindi na siya disappointed. Gagalit na ako eh! Easy lang, ha? Galit na talaga ako! Dahil dito, mas pinaigting ang sitwasyon na ito at sari-saring mga hearing ang nangyayari ngayon dito sa Senado. Kasabayan din dito ang pagtayo ng isang website noong August 11 ni Pangulong BBM called Sumbong sa Pangulo, kung saan isa itong site na kahit sinong individual ay pwedeng magreklamo ukol sa mga nangyayaring baha sa kanilang lugar. Sa isang linggo lang na pagkalabas nito ay nakatanggap na ng humigit 2,000 complaints, mga kahombre ko, ang Pangulo. Oh my God. Ganun pong kalala ang sitwasyon, samantalang ang dinidisburse po ng pamahalaan natin ay bilyon-bilyon sa flood control natin. Tapos anong nangyayari? Nagpapayaman lang sila. Makikita po natin inabit. Karamihan sa naging reklamo ay ukol sa pangyayaring baha sa Bulacan na hanggang ngayon ay hindi pa nasosolusyonan. Alam naman natin na ang Bulacan, mga kahombre ko, ay halos sa tubig na. Malapit na po, ano? So, sobrang delikadong lugar po ng Bulacan. Dahil dito, isinagawa ni Pangulong BBM ang pag-iimbestiga sa nangyayaring mga ghost projects na ito. Sa nangyaring pagbisita ni Pangulong BBM sa Bulacan, nasaksihan nito ang naging problema at nagawang ipatawag ang isa sa mga naging contractors nito, ang St. Timothy Construction Corporation, pagmamay-ari ng pamilya ni Sara Diskaya. Sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy ito. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Sa magaganap na press conference si Sara Diskaya noong August 18, hindi ito nagpakita, mga kahombre ko. Nakakahiya po ito at pinapatawag po siya sa Senate hearing, hindi po siya dumadalo. Mas umigting ang pangalan ni Sara Diskaya nang kumalat muli ang isang panayam nito kay Filipino broadcaster Julius Babaw, kung saan isinapubliko nito
ang kanyang pagiging mahirap to bilyonaryo story. Ayon sa kanya, ang daan ng pagsimula nilang pagyaman ay noong pasukin nila ang DPWH o Department of Public Works and Highways bilang kontraktor nito. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ang kapal ng mukha, Nagawa rin nilang i-showcase ang iba't ibang mga luxurious cars sa nasabing panayam. Ano karami kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 40. Mga 40 plus. Ano klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan. Oo, nagagamit niyo ba lahat yan? Hindi na. Hindi na lang. Sa dami. Pinapagamit namin sa mga bata as yung hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So minsan ginagamit nila. Mas kumalat po ang issue na ito nang maglabas ng isang post dito si Pasig Mayor Vico Soto. Tandaan huwag kakalimutan na si Sara Diskaya po tumakbong alkalde at natalo, okay, sa Pasig. Huwag kayo nagtatatawa, putang ina nyo! Ano tingin mo sa sarili mo? Ano ka? Hukom ka? Mamaya tayo. Tadyakin kita With these interviews again going viral, let's look at it from a different angle. Bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy, teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? Oh my God! Napakalakas po ni Mayor Vico Soto dito. Mga hombre ko, grabe yun. Naglapag pa ng number. O sino yung nagbayad sa'yo? I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered, at practices like this which undermine the integrity of their profession. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Pwede silang magtago sa gray areas, hindi naman journalism ito, more of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor, pero wag na tayong maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities. Puhunan dapat nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga korap, kapalit ng salapi. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of society, not just government. But we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part, wherever we are and whatever our position may be, one step at a time. Not an exact figure, pero alam nyo na. Yun ang sabi niya, hindi talaga eksaktong 10 million, pero clear sa inyo na may tinanggap siyang pera. Mas malala pa kayo sa adik, pukin ang ina nyo kung mamintang kayo Alam nyo na lahat Bastos na bata ito, mga kaibigan. Sige na nga lang. Putangin na nyo, magsasabo na nga lang ako. Sige. Comment din ni Vico Soto. Hindi naman sa gusto kong gumawa ng bagong kaaway. Pero tingin ko kailangan din mapag-usapan ito. Nagkataon malakas ako nung halalan, pero kung sa iba nila ginawa ito, baka wala na. Anyway, kayo na po ang bahala sa akin. Grabe mga kahombre ko, solid. Mas malala pa kayo sa adik, pukin ang ina nyo kung mamintang kayo Alam nyo na lahat Sumagot din naman mga kahombre ko, dito si Julius Babaw at itinatangking tumanggap ito ng 10 million pesos sa nangyaring panayam kina Sara Diskaya. Walang katotohanang may 10 million pesos na involved for this interview. Ang layunin ng vlog ay ma-inspire ang mga taong posibleng maging matagumpay kung magsisipag lang at didiskarte sa buhay. Very interesting kasi ang rags to riches story nila. Ayun po ang sabi ni Julius Babaw, mga kahombre ko Yun po ang pinakapanayam niya. Kinakabahan yan. Kasabayan na rin dito ang pagtanggi ni Corina Sanchez na tumanggap ito kina Sara Diskaya. So itinanggi rin po mga kahombre ko ni Corina Sanchez na siya ay tumanggap ng 10 million pesos. Hindi daw yun totoo. Wala kayong Diyos! Ano ba ang katotohanan dito? Ayan po ang isa sa malaking problema ng ating bayan o bansa, mga kahombre ko. Yan ang totoo! Kasi hindi na to matatapos kapag ka nagkakahulihan na nagtuturuan.
It's a never-ending chain or cycle sa bansa natin. Ayan po yung isa sa mga nakakabuwisit sa bansang ito. Wala pa kayong kamuang-muang sa mundong to. Ang kapal ng mukha mo, ano? Wala eh. Wala akong pinag-aralan. Akala mo'y hukom. Sana totoo na talaga this time and sana somebody pays for this. Hindi yung after few years, makakawala din, tatakbo pang senador yan, tatakbo pang mayor, mananalo. Ayan yung nakakalungkot na part sa bansang ito. Meron din akong nabasa na comment somewhere down the line na Philippines is actually a rich country. you can see it, mga ka-hombre ko. You can feel it too. But it is the most corrupted one. Stress lang ako dito sa Pinas. Tangina nyo. Tangina nyo, tinatawanan nyo ako. Tawanan nyo ako sa personal. Pagpapatayin ko kay putang ina. Kaya po nagkakaganyan ang ating bansa. Kasi sa totoo lang, hindi naman dapat ganito. Even yung mga infrastructures natin, hindi naman dapat ganyan. Kasi napakalaki po ng budget, mga ka-hombre ko, yearly. Hindi joke yan. I really hope na may gawin talaga na sagad ang presidente, talagang kalawitin. Kumbaga, kung ako si Mayor Isko Moreno, no, kalawitin talaga ang nagkasala at pagbayarin para sa taong bayan. Patawarin mo na ako! Ako na yung magsasorry sa'yo! Tangina naman, pre! Ayoko na! Comments! Rags to riches X. Rab to riches. Tangina, sana makita ko yung mga ganyan nagsasalita sa akin ngayon. Wala naman sinabi si Mayor Vico na binayaran kayo ng 10 and pumutak agad si Corina. Pukin ang ina mong adik kayo. Huwag ganon. Kayo yung mga tunay na adik, mga pukin ang ina nyo. Sino ka? Who you? Tangina, ba't ginaganyan nyo ang mga tao rito sa Pinas? Nobody should be inspired by people who came from rags and became rich through greed, corruption, manipulation, and evil means in general. This kind of people should be punished instead so as not be imitated by others. Success and riches are not evil in themselves, as long as it is acquired through sheer hard work, not greed and manipulation. And it contributes to the well-being of other people too. Rags to riches ka talaga, basta mag-illegal ka. Oh my God. Huwag kang unggoy. So, antindi nito mga ka-hombre ko, no? Pero ako sa totoo lang, kung sa akin, no? Ako ay nalulungkot. Kasi hanggang kailan kaya to magiging ganito, itong bansa natin, no? Kung saan lagi na lang pong ninanakawan ng kaban ng bayan. Nakakalungkot mga ka-hombre ko, but this is real. This is even bigger than online gambling. O ikaw, tatanungin kita, bakit mo ako nilaglag? Grabe na to mga ka-hombre ko. Dito kasi hindi ka tumataya. Dito literal na harapan kang ninanakawan. This is hard mga ka-hombre ko. Ito dapat talaga yung totoong tinututukan ngayon. At totoong kinakalawit talaga ng matindi yung mga involved. May matataas na mga tao dyan, mga ka-hombre ko, no? I don't know, wala naman akong idea sa mga ganyan. Pero meron, for sure. Kaya sometimes, hindi rin talaga matouch ng todo yung strings sa part na yan. Saan mo nakuha yung information na yan? But meron. And I really hope na magawa talaga to at talagang maisa publiko ng gobyerno ang mga taong dapat managot sa kaban ng bayan. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.